suspend nyo muna yan, yung private motor vehicle inspection. Suspend it muna, pag-aralan nyo po muna para bawas pasakit po sa mga private vehicle owners. Um, and then, okay sa akin na ituloy yan later on, pero dun sa mga public vehicles. Dapat tulad ng sinabi ni Mr. Balbuena, yung infra niyan dapat mataas na magkasya yung mga bus, magkasya yung mga tanker. Huwag yung maliliit na pangkotse lamang. Bakit kotse lamang ang inyong pinunteriya? Bakit hindi yung pinunteriya yung mga bus? So, dapat umpisa pa lamang yung mga bus kasi yun ang kakarga ng, sabi ng Mr. Balbuena, maraming kaluluwa. Buhay na kaluluwa. Now, ano pong proseso? So may infra doon, papasok yung bus, example sa bus. Anong klaseng inspection pong ginagawa? Yes, Mr. Chair. Yung binanggit nga po ni Mr. Ariel Lim na motor vehicle inspection, meron pong naitayong ganun sa ang LTO. Meron po tayo dito sa may East Avenue. Dumadaan po yung sasakyan doon, check po yung above carriage, undercarriage, tapos yung mga gulong din po na-check, may side slip test, may speedometer test, suspension test po, saka may sound level, headlight test. May mga test po na dadaanan yung sasakyan doon sa motor vehicle inspection na iyon. Chinecheck din ba yung brakes? Brakes ay importante. Hindi nabanggit yung brakes. Opo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yun ang maraming yun ang dahilan kung bakit maraming accident sa kalye. Dapat brakes ang pinaka-importante. Kaya lang sa brakes, masalimuot yun dahil tatanggalin, di ba? Opo. Mas ang bubunuin. So, paano natin malaman na may mga nakasingit na fixture doon at bibigyan na lang yung fixture para i-go na lang yung brakes? Yung sa brake test po, Mr. Chair, brake test, dapat titingnan physically. Kakalasin yung hubcap sa gulong at titingnan yung kung makapal pa ba o manipis na yung brake pads. Yes, Mr. Chair. Kasama ba yun? As of now, wala pong capacity ganun, Mr. Walang Chair. capacity, then useless yan. Kasi kanina pinag-usapan natin from the get-go, ang dahilan kung bakit maraming aksidente sa kalye ay dahil nawala ng brakes. And yet, yan yung wala. Useless. Base po, I'm not talking about the private emission, Mr. Chair. Here because we're talking about preventing accidents. Safety na, di ba? Passengers. So sabi niyo, meron tinatawag na motor vehicle inspection, pero bago mag-register, pero wala doon yung inspection ng brakes. If I may, Useless. Useless. Yes, sir. If I may lang po, no? Yung sa private motor vehicle inspection center, ito po yung total check-up na hindi nga lang po sa emission po to. So, and also... I know, sir, emission is important to me, of course. Pero again, we're here because of safety, because binanggit ko ang dami mga aksidente dahil sa nawala ng preno. So, doon sa ginagawa niyong safety inspection or motor vehicle inspection, wala pala doon sa pag-inspect ng brakes, lalo na sa mga malalaking bus. So, useless din. Ang inspect nyo lang pala yung mga chassis. Diba? Sabi niyo yung, ano pa ba yun, sa bubong. Gulong, of course, importante gulong kung put-put o hindi. Pero ang importante sa akin yung brakes. Just to clarify, no? Precisely po, kaya po yung sa PMVC na pag-uusapan namin, because sila po, and ang commitment po natin dito yung sinasabi niyo po about fixers, na hindi na po mangyayari yung papasa ka doon nang hindi ka pumupunta. That's precisely what Secretary Bautista has advised us na ang ayaw natin mangyari is yung tinatawag po na non-appearance. And that's precisely po what these groups are promising na mas kaya po natin man-monitor yung pagre-register at pagpapacheck up yung sasakyan. That's why we are going into that direction. Instead of private motor vehicle inspection, why not public motor vehicle inspection? Public. Mag-private. Abala lang yung sa private eh. At saka like I said, for the nth time, ito mga private vehicles, inaalagaan to ng mga may-ari nila kasi alam nila sila at mga mahal nila sa buhay ang nakasakay dyan. Kaya mini-maintain nila ito. Itong sa public ang hindi maintain. Ito yung makikita natin mausok, ito yung nadidisgrasya dahil nawala ng brake. So, alisin nyo na po sa private motor vehicle inspection. Alisin na nyo po yan. Kasi dagdag pasakit lang yan sa mga may-ari ng sasakyan. And then dagdag hanap buhay sa mga fixer at kung sino-sino pa. So ang gusto ko po sa public motor vehicle inspection at kasama po doon yung brakes.
Chair, yes, Mr. Chair. Mr. Balbuena. Good morning po, Mr. Chair. Mr. Balbuena is President ng Manibela. Yes, sir. Good morning po sa ating lahat. Yung mga itinayong PMBIC, hindi naman po kasi kakasya yung bus at saka trucks. Puro maliliit na sasakyan lang po ang kakasya. So nakakita na po ba tayo na pumasok doon yung bus, yung truck, na yun ang pinaka-importanting ma-inspect dahil malalaki ito. Na siyang may maraming karga na buhay, o buhay na kaluluwa. Bakit hindi ito kasya doon sa tinayo nilang PMBIC? Dahil mas marami yung mga private vehicles. Yun ang pinuntirya nila dahil nga pagkakakitaan yung habol. Hindi naman talaga serbisyo at ma-inspect. Hindi po kasya kahit dyan sa may isabi nyo, hindi po kasya yung bus, hindi po kasya yung mga trucks natin. Kalukuhan po yung inspection na sinasabi nila kahit brake, kahit chassis, hindi naman po ma-check doon sa PMBIC na itinayo nila. Ilang PMBIC din ang kasya, ang itinayo sa buong Pilipinas, more than 4 million o 5 million na nga po ang sasakyan natin. Kung 100 lang po yan, marami pong experiences tayo, Mr. Chair, na pipila kami doon sa PMBIC dahil isinara itong mga MBI, itong mga PETC, pumipila kami madaling araw pa lang. May cut-off din sila kung 80 lang isang araw, 100 lang isang araw. Babalik na naman kami kinabukasan. Kasi nga po, ilan lang ang pwedeng ma-inspect doon sa araw na yon. Isipin nyo, sa isang region, 3 lang o 4 lang po ang nakatayo. Ilang probinsya sa isang region? Dito pa lamang po, Mr. Chair, nakikita na natin yung kakulangan. May binuksan para may ilang kumita at may mga isinara na dapat na mag-inspect doon sa ating mga sasakyan. Salamat, Mr. Chair. Para sa akin po, DOTR, I think suspend nyo muna yan, yung private motor vehicle inspection. Suspend it muna, pag-aralan nyo po muna para bawas pasakit po sa mga private vehicle owners. And then, okay sa akin na ituloy yan later on, pero dun sa mga public vehicles. Dapat tulad ng sinabi ni Mr. Balbuena, yung infra niyan dapat mataas na magkasya yung mga bus, magkasya yung mga tanker. Huwag yung maliliit na pangkotse lamang. Bakit kotse lamang ang inyong pinunteriya? Bakit hindi yung pinunteriya yung mga bus? Dapat umpisa pa lamang yung mga bus kasi yun ang kakarga ng, sabi ng Mr. Balbuena, maraming kaluluwa. Buhay na kaluluwa. Yeah, yan yung programa pong nangyari before. That's why on our part po, we will make na sila po ay magiging capable na rin po kahit sa malalaki because precisely what you've said, yung nga po yung priority natin, yung malalaki. That's why eventually po, sila po should be and will be capable of checking big vehicles which are now being done sa LTO naman po. So for the meantime, I would recommend na isuspend po muna itong private motor vehicle inspection. Dagdag pasakit o dagdag bayad. So mag-concentrate muna tayo sa sa public